So yun guys, hi! Welcome back sa channel natin. So eto na, yung pinakahihintay nating huling class, no? Nare-review natin. So salamat ulit sa nagpairam natin, no? Kay Boss Neon, tsaka sa may-ari ng account, no? Kay Boss Ursu. So eto na guys, ang pinakahuling class na i-review natin, no? Rage Fighter. Okay, so bago natin simulan, syempre, check muna natin yung latest bid natin, no? Para dun sa mga comment, i-shoutout natin. So again, salamat kay Boss Neon, no? Nagawa ng paraan na pahiram sa atin yung account ni Boss Ursu. Yung may-ari kasi medyo laylo maglaro, no? So siya ang gumagamit. So guys, ito na. Para sa lahat na maglalaro ng Rage Fighter, STR man o Energy, i-discuss natin lahat, no? Samantalahin na natin itong pagkakataon. I-full review na natin to ng STR type at ng Energy type, no? Kasi parang alam mo yun, napakabihira pang nakakaalam ng Rage Fighter. So samantalahin natin to, no? Ito, doon na natin tong review na to. So yan, bago natin umpisahan, pogi ng Rage Fighter pala, grabe ang angas yung datingan na pala ng Rage Fighter, no? So guys, bago natin umpisahan, syempre shoutout muna natin yung mga nagpapa-shoutout sa atin, no? Ay yung mga nag-comment sa atin sa last bid. Ito huling comment natin si Asbastuga. At Bastuga ako, sabi niya, boss, pa-review naman ng Energy MG kung meron ka. Energy MG? Wala ba tayo nun? Oo nga pala, no? STR MG lang pala meron tayong Energy MG yata natin, ano lang. Parang wala yatang class talent yung Energy MG nung review natin kasi regarding yata yung sa class purpose leveling. So sige, boss, Bastuga, gawan ko ng paraan, kung makakahiram tayo ng Energy MG. Actually, may nagre-request din sa amin yan. Si Bossing Guans, no? Actually, siya yung Energy MG, si Bossing Guans eh. Nagre-request siya ng Energy MG na review. Sabi ko, hiramin ko yung account niya. So yan, antayin natin si Bossing Guans, no? Kapag pinahiram tayo ni Guans ng account niya for Energy MG, tsaka natin reviewin yung Energy MG, no? Dito muna tayo mag-focus sa RF kasi ito yung pinakahuling class na hindi pa natin talaga nare-review. At meron din mga nagre-request nito, no? Hindi ko na lang mahanap yung mga comment nila. So ito yung latest comment natin, guys. Shoutout muna natin sa isa, no? Bilisan lang natin. Ito kay at Lincoln Berg, 3 thumbs up. Mukhang foreigner na naman to, nahiya lang mag-comment, Okay lang yun, no? Yung mga foreigner, wag na kayo mag-English. At tayo yung nano-nosebleed pa, nahihirapan pa tayo. Eto kay Bossing at McFury. Eto na nga, solid ka, idol. More power sa'yo, idol. Salamat sa comment, boss, McFury. Eto kay at idol Elan 9421. Yun, salamat sa review, boss. Keep it up sa channel. Salamat, Bossing. Talagang para sa inyo yung review ng Wizard na yan sa mga request nyo. Eto kay at Dodong Cruz, astig na review na to, boss. Thank you, boss. Salamat sa comment. Eto kay at Boyet Bato. Yun, let's go. Yan, para sa inyo yung Bossing. Enjoy nyo yung Wizard review na yan. Eto kay MU Play Gene, solid quiz. Nice review. Salamat, idol. Sino to? Didi Tank, TY. Tara, nood na lahat. NP Bossing anytime, no? Request lang kayo palagi. Gagawa natin ng paraan. Eto kay Wakatu Toits. Ano ba to? Wakatu Toits. TY sa review, boss. Nyang Wiz. Walang problema, guys. Enjoy nyo yung Wiz review na yan. Napakaraming comment ng Wiz review natin, ano? Eto kay at Winter. Ano to? Winter San Vitores. Wiu. Nice review. Ma'am, paano pa to? Pinasakop na tayo ng mga foreigner, Eto kay at Patino San Pedro. Idol, sayang di mo binuksan yung Consterune at mga fruits niya. Next update dapat ganon, text. Bossing, hindi kasi natin, pag nagre-review kasi tayo ng class, ang dinidiscuss lang natin madalas, yung stat allocation, skills, class talent, tsaka skill talent, Tapos sinisingit lang natin yung fluoride. Kasi, yung Conste, may sarili tayong content niyan na video, tsaka yung runes. So, kahit kasi anong class, applicable dun sa mga yun. Yung fruits, wala pa tayo. Ngayon, pag na 100% ko yung Oracle SD ng Dragonite, gagawa tayo ng content para sa fruits. Okay? So,
Sana mapanood mo pag nakagawa na tayo ng fruits, no? Eto, kaya't Ella Dakuyan, 228, haha, nosebleed pa yata, Lods. Totoo, nahirapan ako mag-English, no? Grabe. Eto, kaya Sweet Xmo, review ng most wanted wish sa server to, ha? Parang taga-server namin to, ha? Sino kaya to? Baka si Boss Niyon to, ha? Sino kaya to si Sweet SX Mew? Di kaya si Boss Dre to? Mukhang taga-server lang eh. Eto kaya't Natch L5N, sayang bossing. Magsisi sana ako ngayon to wish. Ikaw na sana magsisi plus review. Boss, balak ko, no? Actually, balak ko nga mag-change class. Siguro pag 700 or pag 800. Basta yung class natin ngayon na AGL at Dragon Knight, i-change class natin yung for sure. No? Para marating natin yung ibang gameplay naman. So, ako, kung mag-change class sa Dragon Knight, kapag nag-change class siguro akong pipiliin ko is either Summoner or Wizard na Swiftness. Okay? Yun yung target ko, no? Pag nag-change class ako ng Dragon Knight. Tapos kung yung AGL ko naman ang i-change class ko, baka Dark Lord na STR naman, no? So malaman in the future, baka alam niyo yun, magawa natin. Tapos ito pa, at McFury 23 ask lang, Dol. Gumagamit ka ba ng botkey? Baka may recommend ka. Bossing, sa mga community ka magtanong yan, no? Maraming makakasagot sa inyo for sure. Tapos eto si S577 Nikki, kay Boss Nikki. Pinakamabilis na paraan para mabuo ang fluorite. Antayin nyo mag 100 per M yung MUC. Legit tong comment niya. Panigurado, yung mga spender max flow rate na yan. Kaya wala na kayo kaagaw, LP nyo na makukuha yung fire tsaka ice. Kada 100 pesos daw isang level 8 level na yung kagad. Guys, legit yung comment niya, no? Legit yung kasi pag tumagal na yung server, nagmumura yung bentahan ng MUC, tapos, since marami nga napapakwit, no, nagiging konti yung kaagaw. Tapos yung mga spender nga, yung mga higher level, yung mga alam mo yun, yung mga player na aggressive, na nauunang gustong makabuka agad ng fluorite, mahal nila nabibili yung mga yon. Since puno na sila or max na sila, hindi na nila kailangan. Okay? So legit yung comment niya. Magiging problema nyo lang din guys, kapag yun nga, hinintayin yung magmura yung MUC, tapos lumuluma na yung server, madidelay kayo sa fluorite. Yun lang. No? So, pero makakatipid kayo. Parang yun ang gusto niyang ipunto. Makakatipid talaga kayo pag 100 per M na MUC. Napakalaking tipid. Kung alam nyo lang. No? Kung alam nyo lang. Tapos yung isa pang comment ni Boss Nikki, no? Yung isa pang comment ni Boss Nikki na, saan na nga ba yun? Eto. Boss, sa emulator yan. Ganyan pag naglalag sa bush. Try mo ibang emulator. Kasi pag sa phone ako naglalaro man lang ganyan. Bossing, hindi ako sa hindi ako sa emulator naglalaro ng 3v3. Sa cellphone, pag naglalaro ako ng 3v3, 5v5 or lahat ng PvP, lagi akong sa cellphone naglalaro, no? At itong ginagamit kong unit, Honor 400 na 512, no? Tapos ang hindi ko lang nasusubukan, ibaba yung specs ng graphics. No, naka-max lagi yung graphics ko. So hindi ko pa na-try ibaba yung graphics para malaman kung alam mo 'yun, kung hindi na siya maglalag. Okay, pag ginamit ko yung low res. So, yun lang muna siguro guys, no? Ang haba, ang dami nating babasahin comment kasi kung itotodo natin, baka maubusan tayo na ngayon. Baka sobrang haba na, no? Ng intro natin. So, tara, pasukin na natin to guys. Ito na yung pinakihintay na lahat. Ito yung last class natin, no? Na sa lahat ng class dito sa MU Monarch C. So, nagawa natin ng review yung Dark Knight. Okay, yung... Teka lang. So, nagawa na natin ng review lahat, no? Dark Knight, meron tayo. Dark Wizard, kagagawa lang natin. Fairy Elf, yung AG Elf natin, nagawa natin. Magic Gladiator, meron tayong STR. Ang wala pala tayo, Energy, NG. So, eto si Guans, no? Yung kaguild natin, ka-server natin. Kung mapapairam niya sa atin yung
yung MG niya, gagawa natin ng review. Yung Energy MG, para doon sa nagre-request kay at Bastuga ako. Actually, si Gons din, nag-message sa GC namin kung pwede gumawa ako ng review, no? Ng MG. Anyway, pag pinahiram tayo ni Bossing Gons, no? Gagawa natin to. Energy MG, walang problema. Para doon sa nagre-request. So, Dark Lord, nagawa na natin to. Yung kay Boss Ru ginamit natin. Summoner, tapos na tayo. Ito kay Bossing Neon, Grow Lancer. Ito kay Pande. So, ayan. Ay guys, yun nga palang, ito nga palang Grow Lancer. No, maisingit ko, no? Etong Grow Lancer na ni-review natin, ito mismo, itong Pande. No, kay Bossing Pande. Guys, for sale to, no? So, gusto niyang ibenta sa maayos na buyer. Tsaka para kasi magamit, kasi kulang kami sa player sa server namin. Baka merong sa inyong interesado, no? Na maglaro sa server namin. Or bawa, new player kayo, gusto nyong maging kargado kagad yung karakter nyo. Pero Grow Lancer to, kung hindi pa kayo masyadong familiar, mahihirapan siguro kayo. Pero, guys, kargado to. Kita nyo naman, top 1 Grow Lancer to sa server namin. So, yung presyo, hindi ko pa alam. Okay, kung magkano niya... kung magkano ang asking price niya, no? So, kung interesado kayo, guys, or kung meron kayong kaibigan na interesado, mag-comment kayo rito, guys, sa video na to. Ayusin natin. Pwede nyo ako maging midman, walang bayad, walang problema. Kung mapupunta lang kayo dito sa server namin. Kasi, guys, nanghihinayang kami sa account niya, no? Hindi niya na nilalaro. Naging busy siya dun sa bago niya libangan yung remote control. So, sana, kung meron kayong mga kilala na gusto maglaro, guys, solid tong, solid tong Grow Lancer niya. Nakita nyo naman. Ito yung ni-review natin, no? Na nakaraan. So, kung meron sa inyong interesado na lumipat dito sa server namin, ito yung for sale na account. So, message nyo ako. No, comment kayo rito. Pwede nyo akong i-add sa messenger. Pwede ko kayong i-add dun sa GC namin. Pag-usapan nyo yung asking price. Kung kailangan nyo ng midman or kaya nyo na mag-transact ng diretso, walang problema. Okay? So, nasingit ko lang, no? Siningit ko lang, guys. Kasi sayang yung account, no? Baka meron sa inyong dito sa channel natin na makanood. Maibigay. Ay, may recommend. Solid to, guys. Solid to. Solid tong Grow Lancer na to. So guys, ito, Rage Fighter, ito na yung account na i-review natin, guys. Ang tatalakayan natin, normally, di ba? Stat allocation, okay, skills, class talent, skill talent, at saka yung fluorite na ginamit niya. So guys, ito yung first time ko na makakita din ng Rage Fighter. So, sabay-sabay nating pag-aralan, no? Sabay, yung review na to, para sa ating lahat to, actually. Pati ako, no? Gusto kong pag-aralan yung mga skill, at saka yung class talent, saka skill talent niya. So, tara, enjoy natin to. Simulan na natin. Okay? So, ang unahin natin is yung stats allocation. So, hindi natin alam kung STR ba siya o energy. Okay? So, tara. So, guys, ito yung allocation niya. Okay. So, guys, energy. Energy ang build niya. So, ito. Energy. So, 3,000 yung energy niya. Ang taas, no? Tapos yung AG niya is 1,000 lang. So mababa yung depth niya, no? Okay. Ganon. Ganon ang build. So, guys, tingnan nyo, AG niya is 1,000 lang. So, ang defense niya is 8,4 lang. Depth rate is 530. Napakababa, no? So, attack speed 222. So, para lang tong yung AG health natin. Pero yung energy niya, guys, grabe ang taas, ano? 3,000. Okay, so beast attack. So guys, makikita nyo nakalagay beast attack. Ayun, no, sa baba. Beast attack, beast damage. So, malalaman natin kung bakit, no? Okay, so beast, pag energy pala beast. Pag STR type pala melee. Ayun, no, melee attack. Melee damage, okay? Kasi guys, kung mapapansin nyo, di ba, bawat class, ganon, may mga ganong, yung sa Grow Lancer, may rat attack, may retribution. Okay? Sa Wizard, may energy, may swiftness. So guys, ito yung Rage Fighter na nasa harapan natin ngayon is energy type Rage Fighter. So ngayon, punta tayo sa skills. Okay? So guys, malinaw sa inyo yung allocation 1,180 AG. Energy is 3,029. So ganun yung build niya. So hindi ko alam kung ito yung recommended na build. Baka ginaya niya lang. Or pwede ring sinagad niya yung energy. Kasi ang baba ng AG. No, ito yung first time natin na makita na mababa yung AG.
So tara. Skills, okay? Lahatin na natin yung skills guys, no? Kasi idadamay natin yung STR eh. So lahat ng mababasa nating skill, pag-usapan na natin. I-discuss na natin dito sa full review na to. So hayaan na natin humaba yung oras. Total, ito naman yung huling class review natin. Okay? So ito yung unang skill. So malamang ito low level skill to. Left hook. So deals 134% melee attack. So ibig sabihin kung melee attack siya, ibig sabihin nito STR type yung skill na to. Okay? So deals 134 melee attack as a skill damage to single target. Okay? So ito burst uppercut. Rapidly attacks a single target 4 times. Okay? Each dealing 70% melee attack. So melee attack for STR ulit ito. Okay? So malinaw yun ha. Pag melee attack guys, STR yun. Pag beast attack, energy. So ito yung third skill, Dragon Slasher. So jump on enemies with a powerful strike, dealing 187 attack, skill damage, 20% chance to deal extra damage, 30% damage. Okay. Deals 5% of target's max HP as damage against player. Cooldown to 25%. Okay, so hindi nakalagay kung melee o melee o beast. Pero guys, naka-level 5 to. So ibig sabihin, energy skill to, no? Ayan, no? Naka-level 5 eh. Anyway, hindi nakalagay kung beast attack, no? Kasi yung STR nakalagay melee attack eh. So tara, next move tayo. Next skill. So eto naka-level 6. Deals 2 hits of 61.4% beast attack. So ayan, sinasabi ko, beast attack nakalagay. Yung kanina kasi wala nakalagay na beast attack eh. Ayan, dealing 187 attack, skill damage, deals, wala nakalagay kanina yung una. So ito may nakalagay beast attack. So ito talaga pang energy, sigurado. As damage to the target, then 2 hits of 15.4 beast attack as damage to surrounding enemies. So splash damage siya. Okay? 25% chance to deal extra 40% damage, okay? So eto, level 5 din. Warlord. So summons Warlord protection, okay? Reducing incoming damage by 20% for 10 minutes. So buff to. So guys, tingnan nga natin. Ilabas natin yung character, no? Para makita natin. Guys, ang pogi ng no? Ang pogi ng Rage Fighter, no? Ang angas ng itsura. 'Di ba? Parang yun, parang ang dating. So eto, tara, wait lang guys ha. Natin, Pre, boss niyon, ayusin ko yung skill, ko na lang ha. Para makita lang natin yung mga skill, okay. So, ano nga yung unang skill na binasa natin? Para dito, ito. Dragon Slasher. Okay, Dragon Slasher. Ito. Okay, so yun siya. So, yung pangalawang skill is Dark Side. Ito yung parang may ngipin. Dark Side, ito. Yun. Yun yung parang, yun yung parang dumadami yung, ito nga. Ayan, guys. So, yung pangalawang skill, Yung unang skill, tong Dragon Slasher, ito. Ito. Yun, yung para siyang tawag rito, parang nanununtok na move forward, no? Okay, tuloy natin. So, ito yung Warlord. Okay. Naka-level 5 din to. So, Warlord, tingnan natin yung skill effect niya, no? Kaya nga guys, ayusin nga natin. So, tara. Warlord. So, ito siya. Ang ginawa niya. Ito yung buff, guys. Buff to, Ayun na, Warlord, So, buff. Okay. Ayan, Warlord. Summons Warlord's protection. Reducing incoming damage by 20% for 10 minutes. Ang laki, no? 20%. So, yung damage mo mababawasan ng 20%. Guys, grabe yung buff niya, Hindi siya by chance, guys,
Yung buff niya, hindi siya by chance. Talagang 20% damage yung nire-reduce niya for 10 minutes. During this time, 10% chance to reduce incoming damage by 60% din. Oh, grabe, no? Alam nyo guys, sa totoo lang, ang inaakala talaga ng karamihan, yung itong Rage Fighter, OP, kasi madalas, di ba, kapag bago yung character or bago yung class, madalas malakas eh. Pero ang dami kasing nag-change class to Rage Fighter, parang hindi sila nasiyahan. Siguro kasi hindi pa nila masyadong in-explore, no? Hindi nila in-explore masyado, tapos ayun, na-disappoint siguro kaagad sila. So baka ganun yung nangyari. No? So hindi rin natin alam. Anyway, tuloy natin. So ito yung pang-apat na skill, Dark Phoenix Shot. Deals AoE damage, chance to trigger extra hits, it's dealing 230% beast attack. Okay, so pang energy. Beast attack of skill damage, 5% chance to deal extra 30% magla. So subukan natin to guys. Saan ba yun? Ulit. Dark Phoenix, yung parang asan na ba? Wait lang ha. Nalito eh, no? Dark Phoenix. So wala eh, wala siya rito sa ano eh. Tingnan natin, no? Isingit natin, teka lang. So nakita naman na natin to. Ito, isingit natin. Okay. Ano yun? Hindi natin masyado maintindihan. Ito yun, ito yung skill, eh, no? Okay, so ulit basahin natin, ano? Deals AoE damage with chance to trigger extra hits. Siguro ito yung pang ano niya, pang mob, no? So pag ginano natin to, hindi eh. Oh, iba eh. Iba yung inaano niya, iba oh. Pero malamang yun yung kasi AoE eh. Okay, Saras, tuloy natin. Okay, next tayo, next skill. Ay, sorry. Dito pala. Okay, so next skill natin is eto. Phantom Wolf Fist. Ang dami niyang naka-level up na skill, ano? Deals AoE damage with chance to trigger 4 extra hits, dealing 28% beast attack. Okay, beast attack din. Skill damage, 5% chance to deal extra damage. Extra 30% damage, reduces target attack by 10%. So, okay. Guys, ang gaganda ng skill ng Rage Fighter, no? Kung babasahin nyo. So, ayan, no? Beast attack of skill damage, 5% chance pa to deal extra damage. Extra 30% damage, reduces target's attack. So, babawasan pa yung attack ng kalaban ng 10%. So, tingnan nga natin kung paano tong skill na to. Okay, so ito naka, ano? Ayun, oh. Parang nanununtok na mabilis, guys, oh. Oh, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung, ano, yung animation? Guys, ang gaganda ng skill nito, no? Tara, move tayo. So, eto, Tiger Shadow Strike. So, deals 82% melee attack as a skill damage. So, melee, guys, for STR. So, tingnan natin, guys. Tingnan natin yung skill na yan, no? Ang gaganda ng skill effect niya, ha? So, eto yan. Eto, palitan natin. So, pinitin natin yan. Ayaw. Ano daw? Not enough STR. Okay. For STR. So, hindi natin siya matetesting. Okay. Walang problema. Okay. Warlord stance. Each Warlord stance. Okay. Becoming immune to CC. Freeze, stun, knockback. Okay. Parang, ano to? Purify. No? Increases movement speed by 25% after effect ends. Reduces movement speed by 30%. And attack by 20%. So, gaganda ng skill niya, ha? Tara, ipakita natin. Tingnan natin kung ano tong ano na to. Okay. So, STR din siya. So, hindi natin siya for STR, no? Sorry. Hindi kasi nakalagay, eh. Na for STR, eh. Anyway, so, eto yung susunod. Warlord Defense. Increases hit by ENG times coefficient plus 5%. So, ano kaya yung coefficient na yun, no? ENG
times coefficient for 10 seconds. So guys, hindi natin alam kung ano yung coefficient, no? Malamang class talent na to guys, kasi parang 3 skill na lang tong nakikita natin, no? So anyway, sa class talent natin siya tingnan, no? Para malaman natin kung ano yung coefficient. So tara, guys, siguro okay na ba sa inyo yung mga skill? Ulitin ko yung mga melee attack, ibig sabihin yan, for STR. Okay, ito melee attack. So ito yung pang, actually guys, di nakalagay dito kung melee to, no? Attack lang ang nakalagay. Tingnan nga natin guys, anong gagawin niya pag pag naka autoplay. Okay, so ang autoplay niya is Dragon Fist, Warlord, okay, Warlord Fate, Dark Phoenix, tsaka Dark Side. Okay, so yung Phantom Wolf Fist wala, no? So 4 lang yung naka-autoplay sa kanya. Okay guys, pag sa energy guys, tingnan nyo Dragon Fist, so ito yon. Ito yung Dragon Fist, pakita natin. Ito. Ayan, yan yung Dragon Fist. Tapos, Dark Phoenix. So, yung pinakita natin kanina, Dark Phoenix. So, asan na ba yun? Ito, Dark Phoenix, yung pinakita natin kanina, guys. Ito. Yan, okay. For energy yan, Tapos, Dark Side. Okay? Warlord Fate, tsaka Dark Side. Warlord Fate. Eto. Okay, so yung buff siya. Tsaka Dark Side. Dark Side. Eto yung Dark Side. Eto. So ayusin natin. Inalis kasi natin siya, no? Dark Side. Eto. Ayan. Okay, so pakita natin ulit yung Dark Side. Eto. So yun, yung parang dumadami siyang, no? Parang siyang nanununtok na marami. Dumadami siya. So guys, sana malinaw, no? Medyo nahihirapan tayo kasi hindi rin ako familiar dito, Kaya iniisa-isa ko talaga. So para sa inyong lahat, para malinawan din kayo, no? So again, pag energy type kayo na Rage Fighter, ito yung mga skill na ma-autoplay nyo. Dragon Fist, Warlord Fate, yung buff, Dark Phoenix, tsaka Dark Side. Okay, pag STR naman, ito Burst Uppercut, Tiger Shadow, Left Hook, tsaka Phantom Wolf Fist. Okay, pang STR. Okay, so sana malinaw, no? Dinaandahan ko naman Tara, go na tayo sa class talent. So guys, ang class talent natin is energy sa baba. Ito muna unahin natin kasi ito yung naka-open na slot sa kanya. Okay? So, gaya nga ng pinag-uusapan natin palagi, yung mga classes, meron laging subclass. Bravery, madalas ito yung attack type. Makikita nyo naman typical, di ba? Yan yung attack type. Energy, malamang ito yung support type. Okay? So, pero hindi kasi lahat gano'n ang nangyayari. Katulad nung Magic Gladiator. Di ba? Yung Energy MG, attack type yon. Tapos yung STR MG, attack type din naman. Di ba? So, tingnan natin. Mababasa natin guys, no? Mababasa natin dito. Ang nangyari kasi dito sa Rage Fighter, kung titingnan ko ngayon yung itsura, parang pang support type din siya kasi parang tank type Tulad nito. Okay? Unahin natin to. Kakaiba siya Itong Max SD. Madalas tong Max SD guys sa support type, di ba? Ito naman yung lagi na makikita natin. Okay, so Max SD, CC Res Up, typical. So eto, Fluorite HP bonus up, pareho to ng Guardian. No? Kung maano niyo yung review natin ng Guardian, ganito rin. Fluorite HP bonus up, so ibig sabihin, kung i-level up nyo to, dapat ang fluorite nyo rito is water. Para itong skill na to, itong skill na sa class talent niya na to, is magkaroon ng silbi. Kasi guys, ang linaw increases fluorite HP bonus by 5%. So, ibig sabihin, kung mamamax to, hindi natin alam kung 50% yung max niya, kung level 10. Pero, gaganda lang siya kung water siguro yung fluorite nyo. Kasi ang linaw naman dyan, increases fluorite HP bonus by 5%. So, kung wind kasi ang ilalagay nyo rito, hindi siya gagana, guys, no? Di ba? Kasi yung wind, ano yun tawag rito? Yung wind, depth yun hindi naman HP yun Ang nakakapagbigay kasi ng fluorite ni HP is water. Okay? So, sana guys, malinaw, ano? So, tara, move tayo sa first skill. Ito na.
Warlord, defense. Okay? So ganun lagi yung ano niya. Kumbaga yung skill niya doon nakabase kung mapapansin niyo, no. Laging may warlord, tapos iba-iba ng criteria. So ito warlord, defense, nakalagay increases heat by ENG by Eng times coefficient plus 5%. So guys, ang problema, hindi ko maintindihan kung ano yung coefficient, no? For 10 seconds, cooldown 60 seconds. So, buff kaya to? Tingnan nga natin guys kung buff siya. Wait lang ha. Ito siya eh. O, so buff nga. Guys, so ayan o. Buff siya. So, tingnan natin kung ano nangyayari din sa buff. Okay, Warlord, Fate. Hindi yan. Ito, Warlord, Defense. Oh, uy, nawala. So, hindi yan. Wait lang guys. I-buff uli natin ha. 60 seconds yung cooldown eh. Pero ang pagkakasabi niya, increases heat by ENG times coefficient plus 5%. For 10 seconds lang kasi siya guys eh. 10 seconds lang yung duration niya eh. Ang bilis ano? 10 seconds lang. Tapos, increases heat. Guys, yung heat kasi ano eh. Ang heat kasi is accuracy eh. So tara guys, ano natin ulit no? Gamitin natin ulit yung skill tapos basahin natin. Nantayin natin yung cooldown. 'Di ba guys, yung hit kasi is accuracy, no? So, ang hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ng ENG times coefficient. 'Yun ang mahirap. Hindi ko maipaliwanag sa inyo guys, totoo, promise. So kung meron mga makakanood nito at merong idea kung ano man yung coefficient na 'yon, sana mag-comment, no? Para ma-share sa atin at ma-share din sa mga player na makakanood. So tara guys, iba puli natin. Ito yun, no? Okay, so ano mangyayari? Increase 76 heat. So yun na guys, parang tataas yung accuracy nyo. Accuracy, heat. Ayan, no? Increase 76 heat eh. Yung nga lang, ang hindi ko magets kung para saan. So para hindi ka mag-miss, kumbaga. Anyway, huwag tayo magpa-stress. Huwag tayo magpa-stress, no? Okay, so yung next level, current level niya. So guys, kung titignan nyo guys, so tingnan nyo ha. Yung current level niya, increase heat, Eng times coefficient plus 5%. Pero guys, yung next level niya, ganun din eh, oh. Di ba? Mapapansin nyo ba? Current level niya, level 1. Yung next level niya, ganun pa rin, wala naman nagbago. So bakit mo siya i-level up? At saka malinaw na ang in-upgrade niya is heat. Yung heat kasi ano yun eh? Accuracy eh. Ito yung guys eh. Yung heat, ito. Ay no, heat up. So accuracy yung ni-level up niya. So hindi natin alam kung ano yung purpose, no? Anyway, move tayo. So ito int up. Ay eng up. So parang int yan, energy, eng pareho lang. Combo, so typical, no? Ito na yung pangalawang skill, guys. Parang ang hirap, no? Parang nahihirapan ako sa review na to. Anyway, move tayo sa second skill. Second skill is Warlord. Okay, Warlord pa rin. Ang code name niya naman is Break. Okay. Ganon din. Increases depth. Okay. Ulit. Increases depth ignore by Eng times coefficient plus 5% for 10 seconds. Okay. So pareho guys, ano? Increases depth ignore. Okay, okay, so i-ignore niya yung defense ng kalaban for 10 seconds. ENG times coefficient plus 5%. Guys, hindi ko kasi maintindihan yung ito eh. Yung coefficient plus 5%. Kaya nahihirapan akong ipaliwanag sa inyo. Pero tara, tingnan natin. I-buff natin, no? Isubukan natin gamitin yung skill. So, ito siya guys. Parang yung shield na may break, no? Okay, so 1, 2, 3. Okay. So, ayan. Increases 9.27 depth ignore chance. Okay, so depth ignore chance nga.
Okay? So, ganun nga yung mangyayari. Aalisin niya yung def ignore. No? Ay, ignore niya yung def ng kalaban. So, buff din siya, kumbaga. So, nahirapan ako ha. Pero malinaw naman yung ano niya, increases def ignore. Okay, so ibig sabihin kung meron kayong ignore defense rate. So dito kasi nakikita yung guys tignan natin sa stats allocation, no. Ayun guys, nakikita nyo tong ignore rate, ayun no, 23.55. So kapag binap nyo yon tataas ng 10%. So tingnan natin. Wait lang. Pag cooldown ng skill. Ayan, cooldown na siya. Okay, so tandaan nyo guys ha. Yung def ignore rate natin 23.55% lang. So i-buff natin siya. Okay, tapos tingnan natin yung def ignore. Def ignore rate. Ayun, naging 32. So lumaki nga siya, ayun, naging 32.82. So tumaas nga siya, buff nga lang, no? So yung mga class talent niya is buff for 10 seconds. Parang ang baba ng duration, ano? Okay, so tataas yung accuracy nyo for 10 seconds. Tapos ang tagal ng cooldown, no? 60 seconds. Ito naman tataas yung ignore defense rate for 10 seconds din. Ang tagal ng cooldown niya guys, tas ang baba ng duration, ano? 10 seconds. So yung una, patataasin yung accuracy nyo. Pangalawa naman, patataasin yung ignore defense rate. Okay. So tara, move tayo. So yun talaga yung nababasa lang natin. Wala namang, hindi naman siya something fancy. Talagang mababa lang yung duration niya. At tas ang tagal ng cooldown. Pero madali naman siyang intindihin. Yung una, patataasin yung percentage ng ano nyo, ng heat up. Okay? Patataasin niya. Ito naman, patataasin niya yung defense ignore rate nyo. Okay? So parang i-boost niya kayo. Buff nyo sarili nyo to. Ang problema nyo lang, 10 seconds lang yung duration, tapos 60 seconds yung cooldown. Ganun katagal. Okay. Tara, move tayo. So, eto, dark side upgrade. So, eto yung pinapa-upgrade niya sa inyo. Yung nasa gitna. No? Madalas kasi nasa gitna. Yun yung magandang upgrade kadalasan. Yung nasa taas, Phantom Wolf Fist. Nasa baba, Dark Phoenix. Okay? So, literal, no? Ganun naman lagi. Every 100 ENG increase dark side damage by 0.40. So, guys, tara! Move tayo sa last skill, no? Ito yung last skill, Dragon Feast, okay? Deals 4 hits to targets within a certain range, okay? Each dealing beast attack times 55% of damage. Cooldown 30 seconds. Ang baba, no? Baba ba? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Deals 4 hits to targets within certain range. Each dealing beast attack times 55. Beast attack times 55%. Okay? So, kung ang beast attack mo ay... Okay. 9,288 times 55%. So, parang... times 55%? Paano ko ba ipapaliwanag yung times 55%? Ulitin nga natin guys. Medyo nalalabuan ako eh. Deal 4 hits to targets within range, certain range, each dealing attack, beast attack times 55%. Ang laki, no? Hindi, 55% is kalahati ng attack nyo eh. So kung 10,000 ang attack nyo, 5K. Okay, 5K times 4. Kasi 4 hits eh. So 20K. Parang ang baba, no? Deals 4 hits to the targets within certain range dealing beast attack. So kung 20K ang attack nyo, sabihin natin 20K attack nyo. So 55%, di
6,000? Di ba? So, 6,000 yung... Tama ba ako, guys? 6,000 yung magiging... 6,000 yung magiging attack. Ano kung hindi ko magets, no? Pero parang ang baba niya, no? Anyway, so yun yung skill niya. So, move tayo sa skill talent, guys, no? Kasi talagang ganun lang eh. Kung 20k ang attack nyo, so parang 6,000 times 4, di 24,000, ang baba lang, no? So, ang baba niya. Anyway, tara. Go tayo sa skill talent. Baka nandito yung sikreto niya. Okay, sa skill talent niya, ito yung skill, Dragon Slasher. Okay, so backread nga tayo, Dragon Slasher. Ito yung jump enemies with a powerful strike. Okay, so ito yung skill na to. Pakita ulit natin. Dragon Slasher, eto. Okay, yung parang magda-dash, no? Ang tagal ng cooldown, no? Ulit nga. Ayan, no? Tingnan nga natin yung cooldown niya, guys. 25 seconds. Ang tagal ng cooldown niya. So, tara, check natin. T1. Okay, so... Ayun. So, ang ginawa niya, pinababa niya yung cooldown. Yun nga ang nagpaganda. So, pinababa niya yung cooldown. Kasi kung 25 seconds, ang tagal nun eh. So, ayan, pinababa niya yung cooldown. So, good yung ano niya rito. Hindi niya pinataas yung damage. Pinababa niya yung cooldown by 15 seconds. So, magiging 10 seconds yung cooldown. So, goods, no? Para sa akin, ang ganda ng ginawa nila dito. No? So, tara. Move tayo sa T2. Increases Dragon Slasher range by 3 tile and damage. So, guys, ang ganda, no? Ganito yung sinasabi ko kanina sa mga nakarang review natin, no? Kapag dadagdagan nila yung range, sana dinadagdagan din ng damage, kagaya nito. So, itong skill na to, solid. Yung skill talent kasi, dinagdagan nila yung range, plus dinagdagan nila ng 30% damage yung skill. Di ba? So, solid. Ganito sana yung sinasabi ko dun sa mga review natin sa other classes, no? Meron kasi mga classes, tulad nung sa Wizard ba yun? Basta meron mga classes na na alam mo yun, dinagdagan lang yung range tapos yung damage hindi naman, ano. So good to, no? Yung T1 niya maganda, pinababa yung cooldown, yung T2 maganda rin. In-increase yung range tapos yung damage. So good na good. T3 tara, level 5. Dragon Slasher reduces the target's player damage reduction by 10%. So maganda rin. Yung damage reduction bababa ng 10% for 5 seconds. Medyo mababa lang, no? Damage reduction eh. Sana ginawa sana nilang 20%, no? Kasi T3 to eh. For 5 seconds. So matagal yung duration. Okay, damage reduction for 5 seconds. So medyo matagal. Okay, good din. Kasi tatanggalin yung damage reduction mo na by 10%, pero 5 seconds ganun katagal. Pero sa bagay, mas okay pa rin kung 20% sana, no? Anyway, ganda nung T1, ang ganda nung unang skill, no? Para sa akin, good na good yung ginawa nilang skill talent na to. Kung ikukumpara natin sa ibang no? So tara, move tayo sa second skill. So Warlord Break, no? Ito yung defense ignore rate, no? Ito yung patataasin yung defense ignore rate nyo. So tara, tingnan natin yung T1, baka magaganda yung nito. Okay, increase Warlord Break effect by 7.5. So yun, patataasin. So magiging 17.5. Tama ba? Kasi parang inano natin to, parang 10% eh, nadagdag eh. For 10 seconds, so magiging 17.5, no? Okay, tara. Move tayo sa T2. So, T2 niya, okay, Warlord Break. Ano yan? Warlord Break. Boosts nearby allies. Movement speed by 25% for 5 seconds. Sa buff siya sa kampe. Boosts nearby allies. Bakit boots? Hindi ba boost dapat? Boots eh. So, ang spelling niya kasi is B-O-O-T-S. Boots. Na parang paa eh.
no? Boots, parang sapatos, ganon. O mali lang ng spelling. Pero hindi, lahat pare-pareho boots eh, oh. Hindi boost. Nearby allies movement speed. So parang ganun siguro, no? Pabibilisin yung mga ally ng... Okay, so pangit, no? Kung pang 1v1, sa bagay, support type to, hindi pwede pang 1v1 to, support type nga eh. Anyway, so yun ang ano niya, no? Pang buff siya sa party, eh. Party buff to pag ganito eh. So pabibilis yung movement speed by 25% for 5 seconds. Parang ayun ko, hindi ako nagagandaan dito sa T2 na to. Yung T1 okay, yung T2 hindi. No, para sa akin. Kasi movement speed lang to eh. Anyway, tara, T3 tayo. Okay, T3. Warlord break grants 75% damage reduction for 2 seconds. So magkakaroon ka ng 75% damage reduction sa 3-3. Ito maganda. Ito maganda. 75% damage reduction. For 2 seconds lang. Ang bilis naman. Grabe naman to. Di pa ginawan 5 seconds. Ang bilis, no? Guys, maganda sana siya. 75%. Nga lang 2 seconds. Kung kahit sana 5 seconds, no? OP. Kung ginawa nila 5 seconds to, OP talaga. Siyempre, 5 seconds, maka-damage reduct ka. Anyway, goods na rin yung 2 seconds siguro, no? Nga lang, napakabilis ng 2 seconds. But sana kung tatapat doon sa 2 seconds yung skill na ibabato sa'yo ng kalaban mo. Pero kung 5 seconds to, grabe, OP to. Isipin nyo, 5 seconds kang damage reduct 75%. So, kaya rin siguro ginawa lang nilang 2 seconds para ma-timing lang dun sa skill na ibabato, no? Kasi kung 5 seconds nga naman, masyadong OP. So, okay, siguro, ganun nga, balance siya. Kasi, grabe, 75% damage reduction to eh. Anyway, tara, move tayo sa third skill, no? So, ito yung third skill, Dragon Fist. Ito yung parang hindi tayo masyadong kontento, no? Deals 4 hits to targets within a certain range. So, beast attack times 55% nga. So, para sa akin kasi ang baba eh, no? Anyway, tara. Tingnan natin yung level 15. Okay, so increase by 7.5%. Typical, no? Typical na T1. So, in-increase niya ng 7.5. Kung 15% siguro, mas okay. T2 level 5. Increases Dragon Fist target player count by 1. Ano? Increases Dragon Fist target player count by 5. Hindi ko magets. Mas maraming tatamaan, ganon? O, parang ganon. Kasi, tinga. Deals 4 hits targets with a certain range. Deal. Okay, ulit. Increase Dragon Fist target player count. So guys, target player count ang sinasabi niya. Hindi ibig sabihin, para madagdagan yung madadamage na player eh. Parang gano'n na pagkakaintindi ko eh. Dragon Fist target player count by 5 eh. So, parang, alam mo yun, imbis na isa lang yung tatamaan, yung mga kalapit niyang player, madadamage din. So, parang gano'n. No? So, parang ang pangit. No? Parang ang pangit. No, guys? Parang, sa bagay kasi nga support type to eh. Anyway, i-review naman natin yung bravery. Baka doon tayo mamangha, no? Baka dito sa energy hindi tayo masyado mamangha. Tara! Eto T3. Level 5 increases damage by 2.5% per player hit. Okay, so sinuportahan niya yung T2. So kung mas maraming tatamaan, mas tataas yung damage ng 2.5%. Okay? So parang bawa kung 5 yung tinamaan plus 12.5%, no? So parang kagaya dun sa STRMG yata yung ganung ano eh. Anyway, so yung guys, yung skill talent niya, no? Hindi siya parang hindi siya sa inaasahan ko, parang hindi siya. Alam mo 'yun? Parang hindi siya dun sa inaasahan kong alam mo 'yun, sa inaasahan kong expectation ba natin dun sa ano, dun sa skill talent niya. Anyway, move tayo guys sa bravery, no? Gaya ng sabi ko nga, itodo na natin to, no?
Ito doon na natin bravery tsaka energy. Since energy yung class niya, kasi ang sinasabi nila guys, bakit ako masyadong hindi namamangha, ang sinasabi kasi nila is mas maganda daw yung energy type na tawag rito, na rage fighter. Pero kasi sa mga binabasa ko ngayon, parang ito kasing skill lang na tong magandang bigay eh. Tong Dragon Slasher eh. Okay? Kasi yung class talent niya rin naman, buff lang to, puro 10 seconds buff lang to eh. Oh. Ay no, tataas yung hit mo para, alam mo yun, hindi ka masyado mag-miss. Defense ignore rate, tataas ng 10%. Okay din. Pampalambot ng kalaban, ibig sabihin. Ito namang last kill, 4 hits, no? Ng 55% ng base mo, so parang 200%. So, ang baba kasi. Anyway, kasi nga, itong nire-review natin, energy support type. So, kaya siguro, baka mali lang yung info sa atin na mas malakas yung energy. Ngayon, punta tayo sa exciting part. Okay, punta naman tayo sa bravery. Okay, kung saan yung attack type. Total, nandito na tayo eh. Samantalayin na natin to. So, tara. Ito yung bravery niya. So, typical, no? Hit up, max, min. Unang skill, ito yung unang skill. Na hindi natin matetesting kasi hindi naman to ang ano sa kanya. May switching siya guys, oh. Pwede. Hindi. So, hindi naka-open yung switch niya. Okay? Ay, guys, anyway, pakita ko sa inyo, no? Yung itong switching, pwede itong auto switch, no? Ng only switch pala, only switch. Kaso kailangan nyo, ito yung pagpipilian nyo. One time, may Diaz lang siya, pero yung forever free, ito. Yung Diaz na yon. So, para sa akin, no, isa to sa mga pwede nyong paggastusan ng Diaz nyo, guys. Solid to. No, malaking bagay itong only switch, sa totoo lang. No? Kung mag-only switch, kung may pang-only switch kayo, guys, solid na solid tong switch na to, yung forever free. Anyway, tara, discussan natin yung bravery. First skill. Tara, eto. Holy Cyclone. Deals 2 hits to targets within a certain range. Okay, 2 hits sa targets. Each dealing 180% of melee attack as damage. 10% chance to ignore. 20% target block rate. Okay, so ano ba yung block rate, guys? Meron ba tayong parang defense ignore rate din ba yun? Tingnan natin yung block rate, guys, Hindi ako familiar sa block rate. Block rate. Wala naman dito nun, eh. Oh, di ba? Wala namang block rate sa stats, So, hindi natin alam kung ano yung block rate, no? Baka defense ignore rate din yun. Anyway, so hindi tayo familiar dun sa block rate, no? Ay, sorry, bravery. 180% times 2, no? 2 hits, so parang 360%. So malaki rin. No? Tapos may 10% chance daw na mag-ignore ng block rate. So, yung level 1 niya is 360, medyo malaki, no? Medyo mataas. Kung titingnan nyo, no? So, anyway, tara, move tayo sa second skill, ay sa next skill. So, ito, STR up, typical, combo up. Ito, second skill, guys. Ito tayo, second skill. Rolling kick, okay? Charges a single target, okay? Single target to, guys, Charges a single target with 8 hits. Dami, Each dealing 30% melee attack. So, kaya siya marami kasi ang baba lang 30%. So, 30% times 8. So, parang 240%. Okay? So, parang 240%. Melee attack as damage and reducing target's movement speed. So, pampay-slow pa siya by 30%. So, 240% damage. Okay? Plus slow by 30%. Okay? So, 30% guys, medyo mabagal yun, So, ibig sabihin, maganda sa kanya yung slow. Maganda yung skill. Para sa akin, maganda yung skill. Kasi 240% damage plus slow, So, para sa akin, maganda siya. Hindi lang natin siya matesting kasi nga, hindi siya naka-activate. Okay, so tara! Move tayo sa next skill. So, ito, typical. Beast Uppercut. So, Beast Uppercut. Pag STR, guys, Beast Uppercut pa lang maganda niyang skill, no?
sa mga binanggit natin kanina. So, asan nga ba yon? Beast Uppercut, Beast Uppercut, Beast Uppercut. Burst 2 eh. Tama ba ako ng basa? Wait lang. Ay, Beast niya, Beast Uppercut eh. O baka hindi niya na ano, no? Hindi niya na-learn. Kasi wala siyang Beast Uppercut dito eh. Baka ibang skill book yon. Burst Uppercut to eh. Ay, no? So, bukod siguro sa Burst Uppercut, merong Beast Uppercut na wala siya. No? Guys, baka. Anyway, tara. Move tayo. So, ito yung kailangan yung upgrade. Typical, yung gitna naman lagi ang maganda, no? So, ito, left hook. Ito, Tiger Shadow. So, tara guys. Last kill tayo. Soul Hook. Okay? Unlocks fight point system. Okay, medyo kakaiba. Unlocks fight point system. Rage fighter skills have a chance to generate fight points. Okay? Spends 10 fight points to cast Soul Hook. Okay. So parang ang hirap natin, hindi natin matesting, sayang no. Unlocks fight point system. Okay, mag-unlock daw siya ng fight point system. Rage fighter skills. Okay, lahat daw ng skills have a chance to generate fight points. So lahat ng skill na ibabato mo pwede mag-chance ng fight point. Okay. Tapos spends 10 fight points to cast Soul Hook. So kailangan mo ng 10 fight points para makast mo yung Soul Hook. So yung Soul Hook magde-deal ng 330% melee attack as damage once to targets within certain range. So bago nyo ma-release yung Soul Hook na merong 330% chance, kailangan nyo muna ng 10 fight points na makukuha nyo sa bawat skill na ibabato nyo. So medyo kakaiba, no? Medyo kakaiba yung Rage Fighter, ah. Although mababa, no? Parang ang baba ng percentage para sa third skill. O kasi 330% lang guys eh, third skill na to eh. Ngayon, malalaman natin yan pagdating sa Steel Talent, no? Doon tayo sa exciting part naman tayo ngayon mag-decide kung anong magiging suporta niya. So tara, skill talent tayo guys ng Bravery. So ito yung skill talent ng Bravery. Ang skill talent niya is Holy Cyclone. Okay, so skill not learned. Asan ba yung Holy Cyclone? Teka nga. Ito, yung first skill, no? Yung dealing 180 damage, no? So, okay. So, tara. So, Holy Cyclone, T1. Increases the depth reduction effect of Sacred Cyclone. Okay, so, tataas yung depth reduction effect. Okay, tingnan ulit, guys. Chance to ignore 20% block rate, eh. Okay, so, hindi siya connected, ah. Ulit. Increases the depth reduction effect of Sacred Cyclone. So, nasan ba yung Sacred Cyclone? Ito ba? Holy Cyclone to guys eh. Meron bang... So, nakakalito, no? Guys, no? Okay, so nakalagay dito, increases the depth reduction effect of Sacred Cyclone. Ang tanong, nasan yung Sacred Cyclone? Meron bang skill na Sacred Cyclone? Sacred Cyclone. Baka merong skill guys na Sacred Cyclone na hindi natin nakikita, no? Na baka mabibili ng STR. Kasi hindi natin makita guys eh. Kasi ang linaw guys, iba yung ano eh, iba yung Holy Cyclone eh. O so wala siya guys oh. Anyway, tara tuloy natin ano. So increase the depth reduction effect of Sacred Cyclone. So malamang ibang skill to no. Increase Sacred Cyclone effect. Tulad yan, yung skill na yan guys, hindi natin nakita. So wala tayong may pakitang skill na itong Sacred Cyclone na to. So tara, move tayo sa T2. Okay, T2 increases Sacred Cyclone's range by 3 tiles. So ayan guys, so, hindi natin mapakita, wala tayong skill na ito eh. Magkaiba kasi yung Holy Cyclone sa Sacred Cyclone eh. Oh. So yun ang problema natin, ano? Hindi natin siya maipakita. Sayang, no?
Ayun, ang ganda rin ng Tito niya eh. Kasi, increase ng range tapos yung damage niya by 30%. Anyway, tara, T3 tayo. So, T3 ganun din. Sacred Cyclone restores 1 fight point per enemy hit up 2-2. Increases fight point cap by 10 for 10 seconds. So, yun nga, nakapokus siya dun sa skill na yon. Yung Sacred Cyclone, ang problema hindi natin maipakita, no? So, parang maganda naman siya. Parang maganda siya, no? Hindi lang natin masuportahan ng ano kasi hindi natin maipakita itong skill na to eh. Wala siya dun sa skill selection natin. So malamang binibili itong skill na to, no? Exclusive for STR, no? Na Rage Fighter. Anyway, tara. Move tayo. So ito, rolling kick. So increases rolling kick slow effect. So yan, mas tataas yung slow effect niya, 30% plus 15% to 45%. Tama ba tayo, guys? Tama, magiging 45% yung slow. Sorry. So, magiging 45% yung slow. T2, rolling kick ignores 50% of target depth. 50% lang, no? Di pa wingin ng 100%. When hits targets with 2 and more debuffs. So, magkakaroon pa doon ng mga debuffs. Ano kaya mga debuffs yun, no? So, i-ignore niya yung depth by 50%. So, karamihan kasi 100% yung ignore depth eh. Okay? When it's target with 2 and more debuffs. So, ano kaya yung debuff? Baka yung damage ignore. Baka yung ignore rate, no? So, hindi malinaw kung anong debuff yung sinasabi niya. Anyway, move tayo sa T3. Level 5, 100% chance to reset rolling kick cooldown when it's targets with 2 and more debuffs. The effect can be triggered again after 60 seconds. Okay. So kagaya ng ibang skill na na-review natin, mare-reset, no? Parang sa Pyroblast. So parang madodoble yung skill na to. Alam yun? Madodoble siya ng gamit. Tapos may cooldown siya ng 60 seconds. So parang ganun nga. Pag ginamit nyo yung skill na yon, may chance sa 100% chance na madodoble yung skill na yon. Pero may cooldown siya ng 60 seconds. So maganda, no? Maganda tong rolling kick. Mas maganda sana kung 100% yung depth na yung ignore 100% of depth, 50% lang kasi. Sa bagay, meron pa kasing debuff na sinasabi siya eh. May dalawa pang debuff na kasama eh. So kaya siguro ganun lang, no? Kaya siguro ganun lang ang nangyari sa kanya. Anyway, goods naman siguro, no? So, napapapost tayo. Gawa nga ng... Di, okay lang. Clear naman siya, no? Clear naman. Anyway, move tayo sa third skill. So, ito yung pinaka-last skill, no? Yung Soul Hook. Okay, increases Soul Hook by 15%. Typical. Okay, so yung T2, Soul Hook has 100% chance to trigger Transcendent Strike dealing 1.5. Okay, parang kagaya dun sa Dark Lord at saka sa Wizard, no? Parang magdo-double damage. So typical, no? Nabasa na natin yung ganyang So parang double attack lang siya. So 100% chance din kagaya nung Aurora ng Wizard. Anyway, T3 tayo. So when Soul Hook triggers Transcendent Strike, 30% chance to restore 10 fight points. So importante sa kanya yung fight points na sinasabi niya para siguro mag-trigger yung skill na to, yung Soul Hook, kasi parang kailangan mo ng 10 fight points para mag-trigger tong Soul Hook eh. So yun siguro guys, no? Ngayon ang problema natin yung flow rate na gagamitin, no? So hindi natin masyadong di tayo familiar kung anong flow rate ang gagamitin. Pero dito sa energy guys, itong energy na to, ito, HP to. So water to guys. Pero dito sa Bravery, hindi ko ma-sure kung anong magandang gamitin yung flow rate. Pero kung ako tatanungin, since melee siya, mas maganda sa kanya ice, no? Kasi melee to eh. Pag melee, maganda talaga ice eh. Kasi para dun sa, alam mo yun, sa ice passive eh. Na 50% attack eh. So yun yung flow rate guys. So para sa akin,
Ang flow rate niya kapag energy is water, kapag STR naman is ice. Okay? So, yun lang guys, no? Medyo komplikado, hindi masyado tayong nalinawan dun sa review natin. Kahit ako mismo, no? Kasi tulad nito, hindi natin alam kung ano tong sacred cyclone, ano na to eh. Tong skill na to. So, hindi natin siya makita. Anyway, at least, nagkaroon tayo pare-pareho ng idea sa lahat ng mga new player na maglalaro. Kung gusto nyo subukan yung RF, no? Nagkaroon kayo ng idea, kung hindi pa open yung class talent, at least ngayon, mababasa nyo, ay mapapanood nyo rito sa review natin. Magkakaroon kayo ng idea kung ano yung una nyong i-open. So, kayo na makapag-decide, no? Kasi ako, ang hirap mag-decide. Pero itong rolling kick, guys, solid to. Para sa akin, tsaka itong solo, kung STR ang gagamitin nyo. Itong energy naman, okay din tong Dragon Slasher, no? So, hindi ako makapagbigay sa inyo ng magandang comment, no? Kung anong the best. Kasi unang-una ako mismo nalilito, no? Ako mismo nalilito. Pero ang malinaw yung flow rate kapag energy water ang pinakamaganda. Okay? Para dun sa skill niya. Pag bravery naman, pag STR type kayo, para sa akin ice, solid. Oh? So yun lang guys. Sana mag-comment yung mga marunong, no? Yung mga may nakakaalam dito sa skill. Sana mag-comment dito sa video na to. So, para sa lahat ng maglalaro ng Rage Fighter, sana makatulong ng konti sa inyo itong review natin. So, ako mismo hindi ako sigurado sa mga, alam mo yun, sa mga magandang i-advise, no? Para sa mga maglalaro nito. So, yun lang. Yun yung full review natin, guys, no? Napakahaba ng video natin. Sana makatulong sa inyo, no? I-forward yun na lang. Siguro yung video kung alin doon ang gusto nyo panoorin. Kung yung energy ba o yung STR. So, yun lang, guys. S527 to, AGL, Dragon Knight. Again, salamat dun sa nagpairam sa atin kay Boss Neon. At dun sa may-ari ng account kay Boss Ursio, no? So, thank you dito sa account, guys, na pinairam sa atin. Sana makatulong to sa mga, ano mo yun, maglalaro ng RF, mga new player o mag-change class. So, yun lang. Again, guys, S527 to, AGL, Zegabel to. Dark Knight, AGL, nag-iisang S527 player to, Zegabel. Out tayo, guys, para sa RF full class review natin. STR and energy. Out, out, out!